PRRD. kay PRRD. Kay former President Rodrigo Roa Duterte. Isipin mo kung kailan nga partners tumanda si PRRD, saka pa siya pinapadisbar. Ito ay final na itong mga pamilya nung biktima raw ng EJK. Dahil sa ethical standards at syempre involved dito yung human rights group. Ito na naman yung mga human rights. Lagi nilang pinagtatanggol itong mga napatay di umano ng EJK. Hindi nila tinitingnan ilan ba ang ginahasa, ilan ba ang napatay, ilang pamilya ang sinira nitong mga adik na to. So, dito sila ngayon na-focus. Pero alam nyo, sa aking tingin dito, ang talagang habol nila dito ay para hindi makarepresent si PRRD as the counsel, one of the counsel ni VP Sara patungkol dito sa impeachment. Naalala natin, di ba? Tinanggap ni VP Sara ang alok since ayaw tumanggap ni VP Sara ng financial assistance galing kay PRRD, yung kanya na lang serbisyo bilang abogado. At sa tingin ng marami, ito ay political move. Dahil syempre, pag ang abogado mo nga naman ay si PRRD, ang dating presidente na talaga namang napakalakas pa rin sa pagmamahal ng taong bayan, syempre matatakot ang ibang mga politiko na gawin itong impeachment. Pero sino po niloloko natin? Alam naman natin ang impeachment ay political in nature. Numbers game po ito. Wala naman silang karapatan magdesisyon kung sino ang tama or mali. Alam naman po natin na ang may karapatan lang dyan ay ang korte. So, this is political, no? At kita nyo naman, napakalinis po ni VP Sara, and yet, dahil sila ang nakaupo, sasampahan ngayon ng impeachment. Well, obviously, that is political. Kaya lang ngayon, nakikita natin, malakas partners yung mga Duterte. Kaya hindi matuloy-tuloy ang itong pagsampa. Walang gustong pumirma dyan sa impeachment na yan. So, naggagahol sila. Talagang tumutulak lang dyan yung mga dilawan, dating NPA. Alam naman natin yung mga komunista. Pero ngayon, wala. Sa hanay nila ng mga pula, talagang natatakot sila. Ultimo yung Quadcom, medyo gumigitna na. So, mga partners, Master Judea, anong sa tingin mo? Well, ito, no, yung i-disbar si PRRD, kung kailan tumanda si PRRD sa pagiging abogado, ngayon pa yung paggagawin yan. Kumbaga, kahit hindi na i-practice ni PRRD yan, wala na. Ang problema nga kasi dito mga partner, tama yung sinabi mo, Coach Oli, no, dahil tinanggap ni VP Sara Duterte na maging abogado niya si PRRD dito sa mga isinasamba sa kanya na mga kaso nitong mga Quadcom, ano? So, ito ay ang nakikita natin dito, syempre si PRRD ay parang tumanda na ito sa karanasan Karanasan bilang mayor, bilang prosecutor, bilang presidente. So ibig sabihin, malawak ang kaalaman ni PRRD. At dahil nga ito ay magiging abogado ni VP Sara Duterte, medyo nanginginig na ang mga wet packs nitong mga kalaban. Kaya ngayon, ito malabo itong mangyari. Pero gagawin nila. No? They will do anything that they can, everything that they can to para siraan ang mga Duterte, para mapabagsak ang mga Duterte. So, wala silang kumbaga, hindi na nila iniisip kung ito ba ay magiging effective o hindi. So, basta sila try and try until mapabagsak nila ang mga Dutertes. Pero, sa akin, mga partners, no, at ngayon, nakikita natin na nagtutulong-tulong na sila, mga dilawan, mga pulawan, mga pinklawan and all that. Yung mga kalaban ni PRRD dati, yung mga araw-araw na bumabatikos, pati yung mga kakampi niya, mga supporter ni Marcos ngayon, ay pinagtutulong-tulungan na ang mga Duterte. And yet, hindi pa rin talaga nila magapi-gapi Hindi nila mapatumba o mapabagsak ang mga Duterte dahil ang puwersa ng mga Duterte ay ang taong bayan. Yung taong bayan ang mga nag-iisip at yung taong bayan na nakaramdam
noong paninilbihan, maayos na paninilbihan ni President Duterte sa buong Pilipinas at siyempre yung mga taga Mindanao na mahal ng mga Duterte. So pag sinabi natin kasi mga Duterte, Mindanao yan. Pero hindi ibig sabihin noon na nag-focus sila sa Mindanao. Naging presidente si PRRD at nakita natin yung resulta ng kanyang pamumuno. At itinaas niya ang standard ng pagiging presidente sa Pilipinas na ngayon lang natin nalaman. Nalaman natin dito sa kay PRRD na pag matino ang presidente na nakaupo, pag matino ang nanunungkulan sa bayan ay malayo ang mararating ng bansa. Katulad ng mga infrastructure na nipatayo ni PRRD, na ipagpatuloy na dati ay natigil dahil hindi na magawa ng paraan even yung sa di ba? Sa right of way, si PRRD ang nakapaggawa ng solusyon doon sa problema na yon, mga partners. Jay. Yun, bago lahat no, dugtungan ko yung sinabi ni Coach. Siyempre, share nyo yung mga video dito sa DCAR 1026. Tsaka shoutout na rin dyan sa Alegre Senior and Junior. Yan. So about dito sa disbarment, baka utos to ni Larry Gaton. Para damay-damay na. Para Kasi di ba, nung nakaraan lang, nagre-request din yun, di ba? Na ipa-disbar si VP Sara Duterte. Baka utos niya to. So eto yan Speaking of disbarment kay PRRD, ano ba to? May tuturing ba natin to nakaparehas na kailangan gawin doon sa pag-disbar kay Larry Gadon? So syempre hindi. Magkalayo si Larry Gadon at si PRRD. So kung may mga nababasa akong komento na dahil daw medyo matalas daw ang pananalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya daw ginagawa to. Tapos ngayon, di ba sinabi nila nung mga, Makabayan Black ba yung nagpaano dyan, sila Dilima? Yung nagre-request ng disbarment, Akbayan ba? Yung mga tsaka yung mga biktima daw ng EJK. So, kung halimbawa, kung doon magpagbabasihan yan sa biktima ng EJK, parang ang layo ata. No? Kasi ang dyan, is kasuhan nyo si PRRD kung may ikakaso kayo. Hindi connect yung dyan. Hindi question yung disbarment na yan doon sa sinasabing AJK. Kung may nalabag man si PRRD doon sa AJK na yun, kasuhan nyo. Ilang beses niya nang sinabi yan So ngayon, kung about sa disbarment, tapos yan ang nire-request nyo, napakalabo ata. At kung doon naman sa parehas daw sila ni Larry Gadon, si Larry Gadon, sabi nga ni Marcoleta, lang yan, parang puppet lang yan ni Marcos, no? Masakit nga nung sinabi ni Marcoleta dun, hindi daw pala yung pinapansin ni Marcos pag nakikita sa personal, parang wala lang daw, no? So yung kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung ewan ko ba ba't yung binibig deal yung pagmumura, hindi yun basehan ng isang disbarment, no? Kaya magtitigil na kayo sa mga panay post dyan ng kung ano-ano about dito sa hinihiling na naman ng mga anti-Duterte. Master. Alam nyo, partners, talagang matindi ang takot nitong mga ito sa mga Duterte. Kasi, alam nyo, dahil yung impeachment, sinubukan nila, no? Binild up nila yan, hiniring, kung ano-anong paninira kay VP Sara para magkaroon ng impeachment. Nung panahon ng impeachment na, eto na, may nagsalang na, wala namang gustong pumipirma. So, anong solusyon nila? Siraan. At siraan ulit, tapos ididemanda naman daw. At nasa DOJ na yung kay VP Sara. Ganun din naman dito kay PRRD. Wala, hindi bumababa ang pagmamahal ng tao, yung trust rating nitong mga Duterte, hindi talaga mag-iba Kaya pupunta naman sila dito. Ang maganda nito, ako sa tingin ko hindi uusad ito. Itong disbarment na to, hindi. Okay na din yan para sa akin. Mas maganda, sige, i-demanda nyo si VP Sara, i-demanda nyo si PRRD, kasi doon makakasagot sila. Kaysa dyan sa Quadco, na ang gusto nilang sagot ay yes or no lang. Pag sumagot ka ng maganda at tatama sa kanila,
sumisigaw si Paduano. Mhm. Sisigawan ka ng ito, magkakaroon ng 2-minute break, kung ano-ano. So hindi ka rin makapag-explain ng sarili mo. In a way, okay na rin ito eh. Itong mga magsampa sila dyan dahil magiging patas ang laban. Iisipin mo sa Quadcom, sila na yung abogado, sila pa yung judge, sila pa yung investigador, sila na lahat. Paano ka makakalaban sa ganun, partners? Hindi talaga patas, kitang-kita naman. Multiple purpose, no? Actually, ako nakikita ko dito, partner, tama, hindi talaga yan hindi talaga uusad yung disbarment na yan. At saka hindi yan papatulan, no? Hindi yan papatulan ng kahit na sinong, hindi papatulan ng Supreme Court yan. At ang nakikita ko dito, ginagawa lang nila yan para dungisan ang pangalan ng mga Duterte. Kasi pag sinabing disbarment kasi, ibig sabihin, may ginawa kang kalukuhan, may ginawa kang kasalanan na labag sa sinumpaan mong tungkulin bilang isang abogado. Ang kaso dito, wala namang nilabag si PRRD. Wala kasi silang may kaso kay PRRD. Yung mga AJK na yan, wala eh. Kasi si PRRD, bago siya kumilos, tinitingnan niya yung batas kung may masasagasaan siyang batas. Ganoon kapulido gumalaw si PRRD. Ngayon, wala silang magawa, may kaso kay PRRD, kaya dadaanin nila si disbarment. Kasi okay na sa kanila yan eh. Sabi ko nga kanina kahit suntok sa buwan yung ginagawa nila, basta madungisan nila kahit konti ang pangalan ng isang Duterte, okay na sa kanila yun. Tuwang-tuwa na sila doon. So kaya, ngayon, wala nang maniniwala dito sa mga ito kasi nakikita naman natin ang comment sa social media, comment sa mainstream media. Dahil itong mga mainstream media, hindi na natin pwede pagkatiwalaan. Katulad na lang yung pag-uusapan natin mamaya, yung fake news ng mainstream media. Back tayo, Coach Oli or Jay, may gandang ka ba? Hindi, yung about sa disbarment, Oo. si Marcos Sr. nga hindi na disbar eh. Yung mas maraming kapalpakan na ginawa yun. Kaysa kay Duterte. Ba't yun, hindi na, although patay na siya, pero nung mga panahon na buhay siya, kung ganun lang, ang basihan about sa disbarment, lalo't hindi ka naman kaparehas ni Larry Gadon, talagang mapapaisip ang taong bayan na parang hindi ata karapat-dapat yan kay dating Pangulo. At bakit dyan, eto na naman may panibagong na naman sila. May panibagong niluluto na naman na palabas. Malamang sa malamang magpo-focus na naman to, etong mga to sa disbarment ni PRRD. Kasi hindi sila nagtagumpay sa AJK. Hindi sila nagtatagumpay sa confidential fund at sa impeachment. Baka sa disbarment. Kahit papano, hindi naman sila mapahiya sa taong bayan. Alam mo mga partners, talagang obvious ito na talagang pinag-iinitan lang ang mga Duterte. Alam mo, napaka-ignorante mo na lang kung hindi mo nakikita na ang focus ng administrasyon ngayon ay para siraan ang mga Duterte.